view. Di ba? Siyempre, ang talagang biblical worship ay hindi po, walang dancing yan. No? Ang kanilang binibigyan na si David. Saan ba nag-dance si David? Sa labas. Hindi po sa templo. No? Sa panahon ngayon, temple means church. Sabi ng Bible, nude. At basahin niyo po ang New Testament, ang mga worship ng mga Kristiyano, solemn assembly. No dancing. Diba? Okay, so ganun pa man, wala tayong magagawa doon. Tayo ay mga Baptist, Biblical Baptist. Hindi tayo nakakulong sa isang kahon. Hindi po totoo yun, ha? Hindi tayo close-minded. Tayo open-minded. Open-minded tayo. Kasi kung hindi tayo open-minded, hindi natin nasusunod tong salita ng Diyos. Diba? Sabi ng Diyos, ang kanyang salita ay mananatili magpakailanman. So, hindi mo pwedeng baguhin ang sinabi ng Diyos. Kung ano sinabi ng Diyos, yun yun. Magpakailanman, yun yun. Hindi pwedeng mabago yun. Okay ba? So, tutuloy po natin ang ating message, Christ the Shepherd of my life. Okay, basahin uli natin, no? Sabi ng Psalms, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Manalangin po tayo, Panginoon. Salamat po sa pagbabasa ni salita. Malulhati po kayo sa aming pag-aaral sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Okay po. So ito po yung message natin last week, no, Sunday. At tinutuloy lang natin. Kayo po mga nanonood dyan, salamat po sa inyong mga panonood. At nakikita ko po na may mga viewers po tayo. At nawa po ipagpatuloy niyo po ang panonood kasi ito naman po ay para sa lahat. Para sa lahat, no? Gusto po namin sa pamamagitan po ng social media, kayo po rin po ay makatanggap ng biyaya ng salita ng Diyos. No po? Kayo po ay kumakain ng salita ng Diyos. Ako po ay nakikinig ng message ko, nakikinig ako ng message ng mga pastor. Kaya, bakit? Kailangan ko rin pong kumain ng aking kaluluwa. So, salamat po sa mga nanonood. At meron po tayo nanonood katulad po sa Dubai. Meron po tayo nanonood dyan. Meron din po tayo nanonood sa California. May nanonood po tayo sa Kuwait. Meron po tayo nanonood dyan sa mga ibang bansa. At even sa Amerika, meron po tayong mga nanonood din dyan, no? Ng mga kaibigan natin. At may mga nagko-comment din sa akin, personal, mga nandirito. Kaya salamat po, no? Kaya yan ay positive comment, negative comment, papasalamatan po natin dahil at least alam ko po kung ano po yung comment ninyo. Okay, sabi po ng 1 Peter 5:4, and the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. So, magpapakita rin po minsan ang ating chief shepherd. Ako po ay under shepherd. Shepherd po ako ninyo dito sa Community Baptist, pero meron po tayong chief shepherd, ang Panginoon. At ang tawag po sa kanya ay Good Shepherd. Sabi po ng John 10, verse 11 to 14. At sinabi rin po yan sa ibang talata ng shepherd po na yan ay Great Shepherd. Tinawag din po siyang Great Shepherd of the flock. Ayan, kaya sabi po ng Hebrews chapter 13, verse 20 to 21. So, ang sabi ng Bible, ang kanyang mga tupa ay nakikinig sa kanya. Yan po ang sinabi po ng John chapter 10, verses 27 to 28. Kaya ang nakikinig po ng salita ng Diyos, tupa ng Diyos. Kami, nakikinig din kami ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi tupa kami ng Diyos. At nagtuturo kami ng bagay ng mga salita ng Diyos na nire-reveal sa amin ng Diyos through His Word. Through His Word. So, hindi po tayo kukuha ng extra revelation from God. Wala po tayong extra revelation. Yung mga ganun, nakakatakot yun.
No, may mga extra revelation na wala sa Bible eh. Narinig daw niya, verbally ang Diyos. Diba? Wala na pong ganun. Tapos na po yun. Ngayon, nangungusap na ang Diyos through His Word, the Bible, and through His messenger. Sino po yung mga messenger? Sabi ng Bible, pastor. Nagbigay ang Diyos, una, mga pastor. Kaya mga pastor po, diyan po kayo makinig. At kung sino yung pastor ninyo, dapat diyan kayo lalong makinig. Kung nakikinig kayo sa ibang pastor, salamat. No? Lalo na kung kayo Baptist, nakikinig kayo sa Baptist. At ngayon, kung meron kayong pastor na doon kayo na-save sa kanyang ministry, yun ang tatay ninyo. Mas magandang, mas makinig kayo sa kanya. At kung may mga problema kayo, humingi kayo ng payo sa kanya. At madalas ako, sinasabi ko, ang payo ko sa inyong problema, makinig kayo ng message ko. Yun ang aking payo sa inyo. Yung message ko na yun. Okay. At yung pong ating Diyos, yung ating shepherd, meron po tayong sure assurance. Assurance of support. Sabi ng Psalms 23:1. Okay? Assurance of calm, joy, and peace. Meron po tayong calmliness. Yung bang pagiging mapayapa sa gitna ng mga bagyo. Yan. Okay? Meron tayong joy kahit tayo po may mga hinaharap ng mga problema at meron tayong peace. Dahil po ang Diyos ang bibigay sa atin ng kapayapaan. So, kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Yan po ang sabi ng Philippians. No? And the peace of God that passeth all understanding can keep your heart and mind through Christ Jesus. Okay po. Ngayon, ang ating susunod ay yung tinatag na assurance of, ayan. Meron pa pala isa. Assurance of restoration. No, tatlo pala to. Assurance of joy, of calm, joy and peace, then assurance of restoration. Kaya may mga problema tayo, minsan broken-hearted tayo, pero nire-restore ng Diyos ang ating kaluluwa. Kaya ang Kristiyano, kahit may problema, makikita niyo maya-maya masaya na. Di ba? Maya-maya nakangiti na. Maya-maya parang walang nangyaring hindi maganda. Bakit? Sabi ng Bible, all things work together for good to them that love God. Lahat daw ng bagay, isa ikabubuti mo. Ano requirements? Love the Lord. Love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your might, with all your mind, with all your strength. Sabi ng Bible, all things work together for you. Work, good, sabi yun, for good. Kaya po, kapag tayo po ay nakafocus ang ating affection and attention on God, on Christ, on the things above, walang masamang bagay na mangyayari sa iyo. So, sa tingin ng marami, siguro masamang bagay. Pero sabi ng Bible, God turn it into good. Amen? Ganun po, no? Kaya tayo mga Kristiyano dapat ang masaya, maligaya, at kontento. Sabi ng Bible, kung anong meron ka, makontento ka. Sabi ng Bible yan, sa Proverbs, kung matututo lang, makontento, ang mahirap, magiging masaya sila. Yan pala ang sikreto ng kasiyahan. Hindi pala pera, kayamanan, pagkain, mga gamit, hindi pala yon. Ang sikreto ng pagiging masaya is contentment. Ano mang kalagayan ka, mayaman ka, mahirap ka, middle class ka, no class ka, pag ikaw ay kontento, sabi ng Bible, magiging masaya ka. Kaya, makontento ka sa meron ka, magiging masaya ka. Yung iba, mayaman na, hindi pa masaya. Bakit? Hindi sila kontento. Ikaw, hindi ka naman mahirap, hindi ka naman napakayaman, maaari na sa middle class ka, di ba? Kung kontento ka, masaya ka. Kaya ang kasiyahan po, hindi po yan nasa kalagayan ng iyong estado ng buhay. Nasa, pagiging kontento.
Yun siguro lang ang kalooban ng Diyos sa'yo. O baka naman iyon lang ang hinihingi mo sa Diyos. Meron kasing tao, sabi niya, Panginoon, ito lang ang bagay na ihingin ko sa iyo. Huwag mo akong payamanin na napakayaman kasi baka makalimutan kita. Huwag mo naman akong pahirapin na napakahirap, baka naman itakwil kita. Bigyan mo lang ako ng aking kailangan. O, yun lang ang gusto niya eh. Basta ibigay lang ng Diyos ang kailangan niya, okay na siya. O, pero yung mga tao naman na, Panginoon, payamanin mo nga ako ng mayaman kasi gusto kong makatulong. O, yun maganda, di ba? Yun ang prayer ko, Panginoon. Bago man lang akong mamatay sa lupang ito, mawala sa lupang ito, makakita ako ng thousands of estudyante na natulungan ng community baptist. Amen? Mabira kayo mga negosyante, mga trabahante, nagpapayamang kayo. Sino gagamit niyan? Antichrist. Pagdating ng Antichrist, after the rapture, lahat ng kayamanan nyo, sa diablo na yan. Ang tanong, ilan ang napag-aral ninyo na hindi nyo kamag-anak? Ang church na ito, sisikapin nating magpaaral ng hindi natin kaano-ano. At ang aking panalangin, thousands, hundreds of thousands. Kaya graduate, meron tayong ambag. Ano yung ambag natin? O kahit pamasahe lang. At least, pamasahe, tumanggap ka sa aming church. Diba? Kahit pudalawas lang. At least, pudalawas, tumanggap ka sa church namin. Karoon kami ng bahagi sa iyong pag-aaral. Mula nursery, kinder, elementary, high school to college. O ngayon, pastor, trabahante ako eh. O, isikapin namin mabigyan ka ng negosyo, trabaho. Aanin namin yung pera. Sabi ko nga, pag nakagraduate ng mga anak ko, lalo pag nakagraduate pa si John Rem, saan ko dadali ng pera? Pwede sa church. Sa church ko dadali ng pera para lahat ng kamag-anak ko, o punta kayo sa church, tutulungan namin kayo doon. Di ba? Tingnan niya, lahat ng kamag-anak ko na lalapit at hihingi ng tulong, sasabihin ko, punta ka sa church. Doon, nandun ang tulong. Di ba? Saan doon nagmumula? Sabi ng Bible, nagmumula doon sa Mount of God. Ang tulong nagmumula doon sa bundok ng Panginoon. Kaya ang tulong naggagaling sa simbahan ng Panginoon. Dito nyo ibuhos ang kayamanan nyo sa church. At ang church, i-distribute yan sa nangangailangan. Acts chapter 2. Tingnan nyo yung Acts chapter 2. Bumaha ng pagpapala sa church. Ano ginawa ng mga apostles? Ibinahagi sa bawat isa na nangangailangan. Ang problema lang kasi kuminsan, ang mga pastor nagpapayaman. Ang daming mga mahihirap na member na hindi makagraduate ng pag-aaral, ang pastor, kung saan-saan dinadala ang pera, nahuhulog tuloy sa tulay. Di ba? Bakit? Kasi kinukuha niya lahat eh. Hindi sa'yo yan, sa church yan eh. Pera ng church yan. Dapat i-distribute ng church yan. Pera ng Diyos yan. Dapat i-distribute sa mga member yan. At mga non-member. Para ma-influensyahan sila. Hindi ko kailangan ng yaman sa mundo para sa sarili ko. Kailangan ko ng yaman sa langit. Sabi ng Bible, di ba? Magkaroon kayo ng yaman sa inyong sarili. Sa langit. Kaya doon ako magpapayaman. At kung ako man ay magkakaroon ng yaman sa lupa, hindi sa akin yon. Kanino yun? Sabi ng Bible, ang mabuting magulang nag-iiwan ng pamana sa anak ng kanyang mga anak. O, di sa apo. Kaya, yung mga anak ko, mga apo ko, sisikapin kong makapag-iwan ng pamana dyan kahit na bahay at lupa lang nilang titirhan. At least meron, di ba? Kesa naman sa zero. At least, pagka nawala na kami ni Mrs., masasabi nila, o ito, bigay ng tatay at nanay ko to. Meron akong pamana. Hindi sila kailangan mangupahan. Katulad ng pinagdaanan namin. At
Hangga't maaari, mag-iiwan pa rin ako ng negosyo. At yung negosyo na yan, pagyayamanin nila. Sila magkakapatid. No? Para pag nag-generate ng income yung business na yon, paghahatian nila yon. Divided by 4. Bakit? 4 lang sila eh. Hindi pwede. Pastor, daddy, marami akong anak. Problema mo yan. Nagpa-anak ka ng marami. Basta divided by 4 lang yan. Ngayon, para masustentuhan mo naman yung mga anak mo, magtayo ka rin ng family business mo. Paghahatian naman ng mga anak mo. O, di ba? Yan yun. Nabarid, pinag-aaralan ko lahat yan. Pinag-iisipan ko yan, pinagpe-pray ko yan, wino-workout ko yan, nag-aaral ako dyan, kaya ako lagi nakikinig ng mga aral at iba-ibang aral, financial freedom, good health, at paano maging matalino. Hindi kasi ako matalino, kaya ako nag-aaral na para maging matalino. No? Kaya kung hindi kayo matalino, mag-aaral kayo. Tulad ako, di man ako matalino, kaya nag-aaral ako. Yung mga hindi na nag-aaral, matalino na kasi yun. Kaya hindi na sila nag-aaral. Ako nag-aaral pa ako kasi hindi ako matalino. Okay, merong restoration. I-restore ka naman ng Panginoon. Your soul, your spirit, your strength. And then, pangalawa, comfort of the shepherd in the midst of danger. Yan. Sa gitna ng danger, may comfort ang ating shepherd. Yung mga anak ko, nung maliliit yan, pagka natatakot yan, kino-comfort namin mag-asawa. Pero kapag ayaw matulog, tinatakot namin. Paano namin tinatakot si Jesseran? Pagka si Jesseran ayaw matulog, takot yun sa palaka. Tatalokbo na yun. Anak, tulog ka na kasi may palaka. Kukunin ka nun, kakainin ka nun. Pag narinig niya yung kokak, pipikit na yan. Tutulog na. Hanggang mamaya, tulog na. Yun ang panakot namin kay Jesseran. Para matulog lang. Kasi ayaw matulog eh. Abay, gabi na. Puyat na kami lahat eh. Gising pa. O di, umisip ako ng paraan paano siya matutulog. O ginamit ko yung palaka. Pagka gabi na, at minsan kahit hindi gabi, basta ayaw matulog, pinapatulog ko. Oh, anak, andyan ay palaka. Ipikit na yan. Talok mo na yan. Ayaw niya, tulog na. Di ba? O, pagka naman takot na takot siya, o, niyayakap namin. Tulog ka lang. Di ba? Kino-comfort mo. Natatakot eh. Okay, ano ba ito? So, yung mga natatakot, kino-comfort ng Panginoon yan. Natatakot kayo sa buhay, natatakot kayo sa mga problema, natatakot kayo sa mga nangyayari. God will comfort you. Sabi ng Bible. Sabi nito, verse 4 and 5, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Sabi niya, though I walk through the valley of the shadow of death, kapatid, I will fear no evil, for thou art with me. Mga kapatid, ano yung comfort ng Panginoon? Kasama mo ako. I am be with you. I will be with you. God is with us. Mga kapatid, kaya ang pangalang Emmanuel. Sino ba yung si Emmanuel? The Lord Jesus Christ. Sang-ayon po sa Matthew chapter 1, verse 23. Pangalan ng Diyos ay Emmanuel. At si Emmanuel, sabi ng 21, si Jesus Christ. Di ba? At ang sabi ng Bible, kakasamahin kita. Sasamahan kita. That's the comfort of our shepherd. Na ako'y bata, na ako'y maliit. Ako'y duwakang. Duwakang ako sa mga dilim. Ayoko ng dilim. Takot ako dyan. Dahil naniniwala ako sa multo nung araw, mga duwende, kapre, mga white lady, kung ano na ba, aswang, tuko, pagka narinig ko yung tuko, takot na ako na sa tuko. Kasi ang alam ko ang tuko, multo. Di ba?
Pagka nakakarinig ako ng tuko, naku, kinikilabutan na ako niya para na akong hindi ko na malaman. Pala, buti kilang pala ng ganyan kalaki yun. Takot na takot ako. Ha? Pero, sabi ng Bible, I will fear no evil. Kapatid, in the midst of danger, nandiyan ang Panginoon. Kasama mo. Amen? Binabantayan ka, pinoproteksyonan ka, kino-comfort ka, pinagtatanggol ka. He will fight for you. Sabi nga yung kaaway mo, hindi sila makakalapit sa iyo pero hindi ka nila mahihipo. Ha? Pwede silang makalapit sa iyo pero they will never touch you. They can never touch you. Why? Sabi ng Bible, touch not my anointed. Huwag mong hihipuin ang aking pinahiran. Tayo pong lahat ay pinahiran ng dugo ni Kristo. We are, sabi nga ang tawag doon, meron pa nga tayo covered with the blood of Christ. Meron naman nakalagay doon, vaccinated. Binaksinan daw sila ng dugo ni Kristo. Vaccinated through the blood of Christ. Wala sa Bible yun. Ha? Wala po sa Bible yun. Yung vaccinated ng dugo ni Kristo. Tayo po ay covered with the blood of Christ. Tayo po ay cleansed by the blood of Christ. Di ba? Yun ang tama doon. Tayo po ay saved through the blood of Christ. Pero hindi po tayo vaccinated ng blood of Christ. Mga rin, yung comfort of the shepherd, sabi ng shepherd, I will be with you. Sabi ni ano yan for thou art with me. May kanta ako narinig kay Jewel Ano yan? Ang kantang narinig ko? God is there. Pero meron pa God is watching. Sa aking pananaw, maling kanta yan. God is watching, God is there. Saan there? Sabihin, malayo. Nandyan ang Diyos. Nandyan. Nanonood ang Diyos. Parang kanta ng God is watching us. Alam mo kung anong yan? Anong klaseng doktrina yan? The doctrine of transcendent. Transcendent. Ang Diyos nasa malayo, nanonood lang sa atin. Wala siyang pakialam. Sino may doktrina niyan? Hinduism. Kaya yung kantang nang marinig ko, God is watching, God is there. Sabi ko, mukhang hindi ako kampante sa kanta. Mana pa, God is with me. God is with us. Meron pa isang kanta, Tagalog. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaring nasa hangin pa ako. Di alam kung saan ang tungo. Hinduism. Maling kanta. Ay, mga maling kanta, God is watching us. Nasaan kaya ako? At mukhang sa pananaw ko, mali pa rin yan. God is watching, God is there. God is with us. Yan ang tamang kanta. Tamang lyrics. Tamang doktrina. God with us. Not just watching, not just there, but with us. Yun ang tama. Sensitibo ang tenga ko sa mga kanta Kasi maraming doktrina sa mundo na hindi alam ng mga Kristiyano. Basta lang makagawa ng kanta, okay na. Hindi. Dapat sound ang ating song ay sound doctrine. Di ba? Bible yan Preach the word, be instant in season and out of season, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Nandun ang doctrine. Exhortation. Na-exhort tayo sa kanta, di ba? Dahil sa kanta, na-exhort tayo. Uy, ganda naman ang kanta mo. Ganda naman ang message, Di ba? Minsan,
Yung kanta, nare-review tayo. Uy, pambihira, no? Na-review ako sa ganda ng message ng kanta mo, ah. Kaya ang kanta ay exhortation yan. At saka pwede ka matuto. Ha? Kaya ang kanta ay dapat pinakikinggan, dapat inaaral kung tama o mali ang doktrina na nakalagay doon. Kaya may mga maling kanta. Okay? So, hindi ako pabor doon sa God is watching, God is there. Magandang, narinig ko maganda naman eh. Kaya lang, parang doctrinally wrong. So, doctrinally wrong. Nakikita ko yan. Okay? So, bakit tayo nako-comfort? Kasi, nandun ang Diyos natin eh. Amen? Kasama natin ang Diyos. Hindi tayo iniiwanan ng Diyos. Ha? Binabantayan niya tayo. Pinoproteksyonan niya tayo. Sinusuportahan niya tayo. At, binibigyan tayo ng pag-asa. Binibigyan tayo ng hope na kailanman hindi tayo mapapahamak. Tingnan nyo. John chapter 10, verse 28 to 29. Sabi rito, John chapter 10, 28 muna. And I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is pluck them out. No man is able to pluck them out of my Father's hand. So, nandun yung God's protection and power to save us from all evil. Kaya nga sabi ni Haring David, I will fear no evil. Tingnan niyo naman po, Hebrews chapter 13, verse 5. 13:5. Ang sabi diyan, tingnan ha, buuin natin para magandang marinig niyo yung message. Sabi yan, let your conversation be without covetousness. Be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Gusto ko makita niyo yung una. Let your conversation be without covetousness. Mga kapatid, kasama mo yung Diyos eh. Eh, ba't ka magiging covetous? Alin sa ng covetous? Covetous? Nangunguha ka ng di iyo. Inaari mo yung di mo pag-aari. Di ba? You're covetous. Kaya yung tithes, hindi sa'yo yan eh. Ba't mo inaangkin? Yung first fruits, hindi sa'yo yan eh. Ba't mo inaangkin? Ang kukunin ka hindi sa'yo. Sabi ni Kristo, ibigay ang kay Cesar, ibigay ang sa Diyos, para sa Diyos. So, huwag ka maging covetous. Sabi ng Bible, hindi naman kita iiwan eh. Hindi naman kita mabayaan. Kasama mo ako. Kasama kita. Ipagtatanggol kita. Walang pwedeng gumalaw sa'yo. Kaya huwag kang maging covetous. Kaya tayo mga Kristiyano, huwag tayo maging covetous. Yung kanya-kanya, yung atin, at kung maaari, yung atin, mamigay pa tayo para makumbinsi pa natin sila. Then, be content! Sabi nga na, di ba, binabagit ko nila, kung matututo lang ang mahirap na maging kontento, magiging maligaya sila. Gusto niyo maging maligaya? Maging kontento ka. Di ba? Oh, yan ang pagkain na nandyan, kainin mo. Ngayon, kung kaya mo pang pasarapin mo. Kung meron ka naman ikakasa, pasarapin mo lang. Pero yan din pagkain na yan. Kumbaga, gagawa ka lang ng konting renovation, parang ganon. Konting ano lang, lalagyan mo lang ng konting mga parang pampalasa, yan. Na available naman. Pero kung wala, ayos lang yun. Wala eh. Pero kung available naman, andyan, yung mga pampalasa, para sumarap, ilagay mo yun. Huwag mong titipirin. Kaya kasi,
Ina nga lang ulam mo, hindi pa sinarapan, kasalanan mo. Kasi may available ka namang mga pampalasa. Ba't di mo nilagay? Kaya tuloy, walang lasa yung pagkain mo. Pero nandyan, available. No? So, kumbaga, kung ikaw ay mayroong ginagawang something, pag-aralan mo, paano mo pagagandahin yung bagay na yon sa mga available na nandyan. Huwag mo nang hanapin yung wala. Sabihin yung wala na bibilin mo pa, hanapin mo pa. Pero yung nandyan lang, sa bahay mo, pagagandahin mo yung church. Hinahanap mong dekorasyon yung nasa mall. Samantalang meron kang mga pang-dekorasyon na nandyan, edi gumawa ka ng renovation, di ba? Maging, ano ka, artistic ba tawag doon? Ha? O, yung ganon, na nakita ko, si Pastor Anthony nga, yung kanyang pulpit binili lang niya doon sa magbubuti ng mga dating sa mga hagdanan na, yung mga nakatorno na, pero sa nasa junk shop na. O yun, ang ganda-ganda ng pulpit niya. Sabi niya, Pastor, nabili ko lang sa mga junk shop yan. Inayos ko lang, pininturahan ko, nilagay ko dyan. O, yan na. Diba? Yung bang meron kang, yung bang pag-iisip mo, pagganahin mo lang, gawin mo lang siyang, yung bang marunong kang yung sa art, yung hindi maganda yung lugar, pero yung mga available na nandyan, gagamitin mo, gaganda yung lugar. Alam niyo, anniversary natin sa Katmon, yung pinagpatungan lang namin, timba. Nilagyan lang ng kurtina. Timba na nilagyan ng kurtina, nilagyan ng halaman na pinaganda ni Jobert. Jobert ba yan? Jobert? Oh. Magaling ang utak ni Jobert Agilos. Agilos ba yun? Agilo. Di ba? Ganun Kailangan lang natin yung creativity ninyo. Hindi nyo kailangan laging bibili. Yan, daming mga halaman na yan. Pwede nyong designan yan. Pampaganda. Sabihin, kailangan meron kang mag-iisip ka lang. Mag-iisip ka lang para maganda yung lugar mo, maayos yung lugar mo. Di ba? Parang maliit na kwarto pero ang daming laman. Bakit? Dumaan sa architectural design Di ba? Hindi mo kailangan ng malaking lugar kumisan. Kailangan mo lang meron ka lang magaling na mag-arrange ng mga gamit niyan sa paligid mo. At yung lugar mo parang napakalaki, pero maliit lang. Ganun Kailangan natin yun. Amen? Kaya kayo, pag-aralan yan. Hindi man kaya ng pastor nyo, kayo mag-isip. Pastor, pagod ka na kaisip kagagawa ng mensahe. Kami naman mag-iisip para dyan. Di ba? Maganon. Sabi ng Bible, maging kontento ka lang. Bakit? Kasi gusto ng Diyos na maging maligaya ka. Kaya yun ang gusto ng Diyos, maging kontento ka. At sabi na niya, pangako niya, hindi kanya pababayaan, hindi kanya kalilimutan. At sabi po ng Philippians 4:19, tingnan nyo, Philippians 4:19, I will supply all your need. Amen? I will supply all your need. Kapatid, kaya kapag po tayo po ay merong problema, sabi ron, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Huwag kayong matatakot. God is with us. Pangalawa, hindi lamang natin kasama ang Diyos, God will protect. God will protect. Sabi ng Diyos, oy, pag mong ihipuin niya na. Ako po, muntik akong makipagbakbakan sa matangkad sa akin, siguro mga 5'10 yon, 5'10. Sa Norsagaray, high school ako. Sabi ko sa mga classmate ko, pinsang ko yan, babae. Pag hinipo mo ang buhok niyan o ang dulo ng daliri niyan, tutumba ka dyan. Tangkad Marami kong classmate na malalaki sa akin. Alam nila kasing karatista ako, kaya medyo ilag sila sa akin. Sabi ko, huwag mong gagalawin yan, pinsang ko yan. Pag hinipo mo yung kuko niyan, tatamaan ka sa akin. Pag hinipo mo yung buhok niyan,
tutumba ka dyan. O, hindi na ginalaw. May mga salbahe akong classmate nung high school. Eh. Ba, mga kalokohan nung high school. Oh. Eh, tangkad eh, tangkad. Pinsan ko yan, ha? Huwag mo gagalawin yan. Pagka ginalaw mo yan, tatamaan ka sa akin. Hindi na ginalaw. Kaya pag nakikita nila yung pinsan mo na yon, si Rowena, hindi na ginagalaw yun. Bakit? Sabi ko, pagka ginalaw niyan eh, makikita niyo ako kung sino ako. Huwag niyo ako susubukan ako. Galawin niyo na yung iba dyan, pero huwag niyan, pinsan ko yan. Hindi na ginagalaw. Sabi, hindi naman ako matapang, kaya lang, naninindak lang din ako. Eh, tangkad eh. Ang tangkad. Oh. Kaya mga kapatid, ang Diyos, makapangyarihan ng Diyos natin eh. Kaya huwag kayong matatakot. Amen! God will protect. Diba? God will be with you. Pangalawa, God will protect you. Number 3, God will prosper you. Amen? Magtatagumpay ka. Hindi ka, talagang gano'n eh, padadaanin ka ng Diyos sa tinatag na ups and downs. Bakit? Para makita mo yung mga nasa taas, makita mo rin yung nasa baba. Kasi pag nasa taas ka lang, baka yung nasa baba, tapak-tapakan mo na eh. Di ba? Doon ka na lang, kaibigan mo na lang. Sabi nga ng isang tao daw eh, oy, dito ka. Huwag kang makisama doon, mahihirap yun. Dito tayo. Tayo lang, kasi mayayaman tayo. Taga Bulacan yun. Member ng Baptist Church. Yun ang sabi niya. Dito ka, huwag ka sumama dyan, mahihirap yan eh. Hayaan mo na sila, mga mahihirap yan. Dito tayo, mayayaman tayo. O yun, nagkakagulo na sila ngayon. Kapatid niyang pastor, inaway niya. Kapatid niyang pastor, pinagdamutan niya. Eh, pastor, naghanap ng lilipatan na bahay. Pastor, yung kapatid niya. Bakit? Ibang utak eh. Nagkapera lang, nagkaroon lang ng asawang artista, akala mo kung sino na. Di ba? So, pagka yumaman kayo, huwag niyo sasabihin, pastor, mayaman ako. Kailangan dumikit-dikit ka sa akin. Sipahin kita niyan. Dumikit sa iyo. Huwag ka lalapit sa akin, tatamaan ka. Bakit? So, kapatid, hindi ko kailangan ng yaman niyo. Kailangan ko yung yaman ng Diyos. Amen? Pag pinagpala ka ng Diyos, tanda mo, may pastor na nagpe-pray sa iyo. At pag yung pastor na yan, na pastor mo, na pinagpe-pray ka para yumaman ka, at pinagmalakihan mo, manda ka, ibabagsak ka ng Panginoon. Hindi yung pastor. Alam akong gusto sa inyo na bumagsak. Magyabang kayo sa akin, kalimutan niyo ako, kamuhin niyo ako. Hindi ko kayo ipagpe-pray na ibagsak ng Panginoon. Pero pag binagsak kayo ng Panginoon yun, hindi ako ang nag-request. Baka may ibang nag-request. Hindi ako yun. Bakit? Sabi ko, Panginoon, payamanin mo siya ng kayaman, ng sobrang yaman, kung maaari, hanggang sa maalala ka niya. At least, pag naalala mo ang Diyos, mayaman ka. Mayaman ka. Eh, kung maalala mo ang Diyos, pulubi ka. Babalik ka sa church. Baka ikaw pa naglilimos sa church. Di ba? At least, pag pinagpala ka ng Panginoon, nanumbalik ka sa Panginoon, dahil sa pagpapala niya, pagbalik mo, di gamitin mo yung pagpapala ng Diyos para makabawi ka sa Panginoon. Ganun ako. Hindi ko kayo pagpe-pray para igupo ng Panginoon, pahirapin. Kundi, pagpe-pray ko kayo para kayo ay pagpalain ng Panginoon. Kaya kayo rebelde, kaya hindi, I will pray for your victory. I will pray for your success. Yan ang aking prayer. Ay manalangin, Panginoon Diyos, salamat po sa aming pong napag-aralan. Tulungan niyo po kami na laging umasa sa inyo. Huwag kaming matakot. Meron po kaming kasiguruhan na comfort dahil hindi mo kami iniiwan. Sinasamahan mo kami, pinoproteksyonan mo kami, at pinagpapala mo kami. At nawa, Panginoon, kung sakaling dumating na kami sa panahon na kami ay mayayaman na,
mga sikat na o marahil, huwag namin makalimutan ang church. Huwag namin makalimutan ang mga manggagawa ng church. Sapagkat sila yung nagpapagal sa aming kaluluwa. Sila yung nananalangin, sila yung nagpapaalala, sila yung nagbibigay sa amin ng tinatawag na encouragement to keep on, keeping on, believing and living for you. Maganda magbibigay po ako ng paanyaya bago tayo magbukas mga kapatid. Kayo nandito, kayo nandiyan sa online, salamat po. Huwag po kayong matakot. Be comforted. God is with us. God will protect us. God will prosper us. Hindi tayo kailanman pababayaan ng Diyos. Kung pakiramdam mo, mukhang pinababayaan ka ng Panginoon, ang diablo ang nagsasabi sa inyan. Bagkat dinidiscourage ka ng diablo na magtiwala sa Diyos. Sabi nga ni Pablo, when I am weak, I am strong. Kung kailan ako mahina, doon ako malakas. Kasi pinapalakas ako ng Panginoon. Kaya huwag niyong isipin ng Panginoon ay binibigyan kayo ng katitisuran. Hindi kayo tinitisod ng Panginoon. Kayo ay inaalalayan ng Panginoon. Kahit tumayo, kung gusto niyo lumapit, surrender your life to God. At sabihin niyo, Panginoon, hindi ko kayo kailanman iiwanan. I will trust you anyway. Kahit anong pagdaanan ko, magtitiwala ako sa iyo, aasa ako sa iyo, at ako ay kailanman hindi mo hahayaang mapahamak. Because you love me as your dear child. So tayo mananalangin. Panginoon, salamat po sa iyong biyaya. Pagpalain niyo po ang bawat isang nandito nakinig, hindi sa online, at makita nila, Panginoon, na hindi ka nagsisinungaling. Lahat ng sinabi niyo ay ginagawa ninyo. That you will never leave us nor forsake us. Thou art with us, thou art with me, even in the midst of great danger, troubles, trials, temptations, tribulations. Salamat po. At i-bless niyo po ang aming pong offering ngayong gabi. Pagpalain niyo pong magbibigay. Paspasan niyo rin po ang aming pagkain para sa aming kalusugan sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Okay, maraming pong salamat. May God bless us all. Sa Sunday, kita-kita po tayo.